ang lumala ang sakit at agad na kumonsulta sa doktor. Drop the balls! Pwede kayong mag-uwi up to 12 million pesos! Kakayanin niyo ba ang hamon ng The Wall? Let's play The Wall Philippines! The Wall Philippines, Saturdays 6 p.m. dito sa TV5. Broadcasting live from TV5 Media Center. 25,000 watts ng balita, impormasyon, serbisyo, DWFM, Radyo 5, 92.3, News FM. Hello mga kapatid, welcome back sa inyong programang sa totoo lang after 2 days na wala, syempre. Oo, syempre, galing tayo weekend mga kapatid. Pero since galing rin tayo weekend, syempre, meron din kaming antigen test ni Jove kanina. Pero, alam ko na meron tayong weather disturbance na dapat maranasan. Pero kanina nung tayo pumunta sa office ng maaga, gulat ako na init-init. Naglakad lang ako kasi sabi ko, init tsaka sobrang mataas yung araw. Parang summer. Summer na summer pakiramdam. Pero don't be fooled po, meron tayong weather disturbance. Sa pangalan niya po ay Jolina. So medyo pinagtatawanan po sa social media ngayon si Jolina, no? Pero hindi ko alam kung meron tayong update ko sa kanya. Pero alam ko merong certain parts ng ating Visayas at Mindanao yata yung medyo. Some parts of Visayas and Mindanao will experience itong hindi naman wrath, kundi yung at least yung epekto po ni Jolina. Kaya pala tingnan nyo mga kapatid si Jove naka-jacket. Kasi umuulan na. Umuulan na nga daw sa labas. Ngayong hapon, sobrang lakas actually. So, mamaya po antabayanan po ninyo yung update tungkol dyan, yung landfall niyan, at saka kung anong epekto sa, aside from Visayas and Mindanao, ay meron din pong epekto syempre sa Luzon. So, you better listen in or watch hanggang mamaya for our item regarding Jolina. Meron yan si Jolina mamaya for sure. Nakita ko sa lineup. Okay. So, pero aside from yung yan po na binibigyan namin kayo ng warning about Jolina, ang isa pa pong medyo kinakamot po ng ulo ng ating mga kababayan is, okay, GCQ na tayo. Kasi sabihin, bukas na ang lahat. Yes. Pwede na tayo magpagupit, Chiqui. Oo, simula Wednesday, kung hindi tayo GCQ. takot, kasi medyo takot. Ako medyo takot pa. Ay, ako hindi ako pupunta doon. Okay, yun ang For sure. So, GCQ, tapos ang dami na po magbabago na mga, halos wala ng restriction kung tutuusin, bukas na po ang lahat. Pero ang tabayanan daw po ninyo dahil meron daw ihahabol ng mga iba pang mga rules na hindi pa ibinibigay or guidelines ng IATF. So, ibahatid po namin sa inyo yan pag dumating na yung mga impormasyon na yun. Pero at the same time po, alam natin na binuksan na rin pati yung border natin. At pwede na pong pumunta rito yung iba po mga bansa na medyo kinakatakutan ng ilan sa mga kababayan natin when it comes to yung number of cases. O syempre, diba? tulad naman nung, di ba, India. Di ba, India nandyan sa listahan. Syempre, kakabalita lang natin mga kapatid patungkol dun sa India, di ba, kung ano nangyari. Yeah. So, syempre, hindi mo mabiblame na yung taong bayan ay talagang, bakit? Nakakatakot. So, may pagluluwag pong mangyayari, pero at the same time, we're reporting yung mga kaso na more than 20,000, na may posibilidad this week na umabot ng 40, no, average of 16 to 40,000, yung ating expect itong mga coming days. So, saan mo ilalagay sarili mo? Well, isa lang ang ibig sabihin nun. Ingat pa din, kahit ano pa yung mga magiging pagbabago na yan. Basically, kanya-kanyang ingat yan, di ba, Chiqui? Ganun pa rin. Sabi nga nila, di ba, matira ang praning. Matira ang careful at praning. Careful. Pwede ng praning, sige, pero careful. Mas importante maging careful. So, yan po yan na po mga ina-expect natin na mga ihahatid na balita na at least po ng STL at iba pa natin mga kapatid na programa dito sa One Page at One News. Yan po mga guidelines na yan at kung paano po natin naharapin itong bago po nilang mga scheme. Kasama na po yung granular
lockdown na yan. Okay? So asahan nyo po yan sa aming mga pagbabalita. Pero formally on a Monday, rainy Monday night, ako na po ay official na magsisimula ng ating programa dahil bawat balita po ay may iba't ibang muka, iba't ibang anggulo, paano nga ba matutunton ang totoo. Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito sa 1PH. Ako si Chiqui Vergel, dito bawal ang fake news, dito tayo sa totoo lang. Kami po ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Ako po si Jove Francisco, mga kapatid. Nakatutok po kayo ngayon sa Signal Channel 1 at live din po kami ngayon sa inyo pong Facebook at YouTube via our channel na 1PH. So mag-follow po kayo dyan, mag-subscribe kayo please. At syempre, pag mag-komento po kayo basta maayos ay babasahin po yan ni Chiqui mamaya. At syempre po, i-share po ninyo itong link na to para marami pa pong ibang makapanood. At dun sa mga hindi na makakapanood ng on time, nandiyan po kami sa Signal Play app. Tama si Jovi, mga kapatid, mag-register lang ng libreng account. Libre po yan sa www.signalplay.com. Of course, parati din tayong napapakinggan sa Radio 5, 92.3 News FM. Good evening po, mga kapatid. Sama-sama po tayo hanggang 7:30 po mamaya. Okay. As promised, isimulan na po namin ang bibigay sa inyo ng mga detalye doon po sa mga napag-usapan namin. Specifically po doon sa mga pagbabago po sa ating quarantine. Again, may pagluluwag na mangyayari pero it doesn't mean wala na pong COVID. May COVID pa po, so dapat po tayo mag-ingat. Kailangan po alam nyo itong mga detalye na ito para kayo ay magabayan sa mga magiging aksyon nyo sa mga susunod na mga araw o linggo. Okay guys, sa kabila po ng mahigit 20,000 po na itatala na COVID cases araw-araw, ay isa sa ilalim pa rin po ang Metro Manila sa mas maluwag, sobrang luwag kumpara sa ECQ, na GCQ. Simula po sa Wednesday yan, mga kapatid. I-experiment daw po kasi ng ating pamahalaan, yung tinatawag na granular lockdown sa rehiyon. Magulat tungkol po dyan si Maricel Halili. Simula sa Miyerkules, September 8, ilalagay na sa mas maluwag na General Community Quarantine o GCQ ang buong Metro Manila. Ibig sabihin, pwede na ulit ang limitadong dine-in at religious activities. Bukod sa NCR, higit 30 lugar pa ang isinailalim sa GCQ. Mananatili naman sa mas mahigpit na modified ECQ ang 10 probinsya sa bansa. GCQ with heightened restrictions naman ang 20 probinsya, habang ang iba pang lugar ay mananatili sa MGCQ hanggang katapusan ng Setyembre. Pero plano ng pamahalaan, simula na rin ang pilot testing ng granular lockdown sa NCR. The granular lockdown does not have to be an entire barangay. It can be a street, it can be a house, it can be a community. It should be as granular as we can. Hindi pa tapos ang inilalatag na guidelines para sa granular lockdown. Pero mas magiging mahigpit daw ito kumpara sa kasalukuyang quarantine status. Kaya ang tanong ng marami, may ayuda pa rin kaya? Ang mga uppers po pwedeng lumabas pero hindi na po pwedeng bumalik. Ibig sabihin, wala na pong labas-pasok kapag meron ng granular lockdown. That's one of the new features that I can tell you. So talagang stricto po ang lockdown at magbibigay tayo ng ayuda doon sa mga naka-lockdown. Kaya nga po sa tingin natin, magiging mas epektibo ito. Sa pamamagitan nito, mas magiging madali raw na makapaghanap buhay dahil hindi malawakan ang mga paghihigpit. Nakita po natin na yung big or province-wide or region-wide na mga restrictions mukhang hindi na effective dun sa ginagawa natin response. Dito po sa gagawin natin na pagpapatupad, ito po ay hindi na po mas malakihan na restriction kung hindi mas magiging granular lockdown siya with sector-specific restrictions. Pero hindi kumbinsido ang ilang medical experts sa planong granular lockdown ng gobyerno. Hindi raw ito ang tamang panahon para mag-eksperimento, lalo't 3 magkakasunod na araw nang umaabot ng higit 20,000 ang kaso ng COVID sa bansa. Pati ang Octa Research Group nag-aalangan din. If we shift to a granular lockdown approach, it's not clear if this will cause a downward trend. Pag kalat-kalat na yung cases, it's all over the metro area. It would be difficult to contain that using just granular lockdown. Ano naman kaya ang masasabi ng mga kababayan natin sa bagong sistemang ito? Nakakaawa na yung mga bata, hindi nakakalabas. Tapos yung mga senior tsaka buntis, hindi nakakalabas. Ngayon, kung halimbawa magkakaroon tayo ng granular lockdown,
baka mapigilan. Hindi po kasi parang wala naman basihan tsaka wala tayong makukuha ayuda. Kasi kung ganito rin lang, granular pa, parang sanay na rin naman tayo kasi naka-isang taon na eh. Hindi ko lang alam kung ano pang ibang gusto nila. Okay, mga kapatid. Sasabihin ko na napauna, no, na of course, we appreciate the fact na aminado ang gobyerno at ang ating administrasyon na they really want to experiment on another, dahil it's really, pag hindi man aminin, at least kanila pong parang ina-acknowledge yung fact na parang yung malawakan na quarantine na status na binibigay ay tila hindi naging effective after about a year and a half, So, at least we appreciate the fact na nagre-rethink sila ng other strategy na pwedeng gawin, at ito at least inaamin nila na they will be experimenting on this granular Pero I'm sure marami pong magiging katanungan pa dyan. We expect a lot of confusion, expect a lot of angal. That's one thing sure. Kahit naman nung panahon na nagsimula tayo mag-ECQ, marami rin naman talaga umagal hanggang sa pabalik-balik ito o parang rotation po yung nangyari, Pero Chiqui, ako ang concern ko yung workforce, parang dapat yata kausapin yung yung private sector pati yung government na rin na merong mga kawani. Paano nga yun, yung kanilang rules? Sinabi na ni Secretary Roque kanina, yung ang special o kaya yung something different about this scheme is yung pwedeng lumabas ang APOR pero wag babalik. So, handa ba tayo na i-house sila somewhere? My God. Doon pa lang po sa quarantine facilities ng gobyerno, puno na. O kaya ay walang gustong pumunta because they fear na baka mas lalo pa. So, ako lang, iniisip ko lang kung saan uuwi ang mga nasa workforce kung sakaling biglang mag-lockdown ng kanilang lugar. So kung ganun nga, kung parte ka talaga ng workforce, ay, well, siguro kailangan mo magstay somewhere else, katulad ng sinabi ni Jovie. Kasi kung yung sinabi ko kay Joe, nag-usap kami ni Jovie kanina off-air, ang nakita ko kasi kanina, nababasa ko sa ibang mga articles, ay, oo, kung nakalabas ka, sige, pwede kang umuwi. Pero hindi ka na pwedeng lumabas ulit. Paano naman kung APOR ka nga? Kailangan mo nga maglabas-masok. So, tama. Paano yung APOR? Ako inintindi ko yun kasi alam naman natin na yung mga APOR yung talagang lumalabas ngayon because they really need to work for the family. Although, ang mga guidelines, diba, Jovie, ay either mamaya or bukas pa. Talagang mga detalye. Although, sabihin na natin na wala daw pahayag ang Pangulo mamaya. Okay. There will be no talk to the people na mangyayari po. So, hintayin natin yan from the IATF. Baka yung next guest natin, mabigyan tayo ng ilang detalye. Although alam naman natin na, alam po natin lahat na ang punto nitong sistemang ito na itinaga nila or itatalaga nila simula Wednesday ay talagang it's because gusto ng flexibility para po sa mga mayors ng mga syudad at para matulungan yung mga establishment. So alam natin where they're coming from. Yun lang. Kailangan natin nga yung mga detalye para alam natin kung paano gumalaw, paano magplano. Pati yung mga establishmento nga, mga kapatid. Okay, let's hindi naman bring in. Meron tayong guest na kailangan niyo pong antabayanan maya-maya, pero punta muna tayo sa ilang parte ng ating syudad o ng Metro Manila. Dahil ngayon pinag-uusapan natin yung granular, pero meron na pong mga lugar na nagsumubok na gawin ito kahit papaano po. Nauna po na kasing nagpatupad ng granular lockdown ng Caloocan LGU dahil po sa dumarami na po na kaso ng COVID-19 sa kanila pong lungsod. Tuloy yan kahit wala pa pong final decision si President Rodrigo Duterte na simulan na po ang implementasyon ng bagong strategiya. So, pakinggan po natin yung mga detalye sa ulat na yan mula kay Gary De Leon. Kami po ang Barangay 177, nagpapaalala po kami tayo ng granular lockdown. Halos mapaos na ang mga opisyal ng Barangay 177 North Caloocan na balot ng PPE. Kakapaalala sa mga kabarangay nila sa Parkland na ilalagay sa granular lockdown ang kanilang lugar ngayong araw. Nagsimula raw ang pagdabi ng COVID-19 cases sa isang lalaking positibo pala sa COVID-19 na umuwi pa sa kanilang compound. Agad niyang nahawaan ng 3 miyembro ng kanyang pamilya. Kasi yung lugar po, isa lang po yung labasan at pasukan. So iskinita, talagang pag nagsalubungan kayo, parehas kayo tatagilid, halos nagkadikit na ayo. Noong una, isinikreto pa raw ng 4 ang sitwasyon nila sa barangay. Nang malaman na ng mga otoridad, kumalat na sa 19 na pamilya ang virus. Sa tala ng Barangay Health Emergency Response Team, 20 na lahat ang positibo sa COVID-19 sa lugar. Pero habang hinihintay pa ng barangay ang mga susunod pang resulta ng test, ilalagay na nila sa 1 linggong granular lockdown ang lugar. 2,000 pamilya ang apektado ngayon ng lockdown. Sarado talaga lahat dito ba lumabas. Sa 1 linggo rin kami walang kita.
Pero ganun talaga, kaysa naman magkasakit ka ng ano. Kaya ang ilang residente nagkumawag na bumili ng kanilang mga kain at iba pang pangangailangan. Siguro may bibigay din na pagkain dito sa amin. Kasi may nag-ikot naman na kanina, kinukuha yung mga names. Nangako naman ng barangay na magbibigay sila ng ayuda sa mga apektado ng lockdown. Sa Tanan City Epidemiology Surveillance Unit, 3 barangay na sa North Caloocan ang nagpatupad ng granular lockdown habang 5 barangay naman sa South Caloocan. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Give them the numbers bago natin i-welcome ang ating bisita. Ako mga kapatid, makinig kayong mabuti. 22,415. Record-breaking na naman ang new cases in one day sa bansa mula na mag-umpisa ang pandemya. Ang positivity rate naman umabot na sa 28.8. Ito po ang percentage ng mga nag-positive sa mahigit 73,000 na isinailalim po sa RT-PCR test. At mga kapatid, mahigit 159,000 ang active cases. Nasa 103 naman ang nasawing COVID-19 patients. Meron din tayong mga recoveries, mahigit 20,000 po sila. Ayan. Grabe. Alam mo, may mga kasamahan tayo sa trabaho na affected niyan. May mga lumalaban dahil nagkaroon ng infect. So ako, kami po yung nakiisa sa ating mga kababayan or mga kasamahan sa industriya na lumalaban po ngayon sa COVID. At syempre, yung isa pa nating si Bobby Capco po na naging opisyal ng pamahalaan pero galing po sa industriya ng media ay pumanaw po nitong nakalipas na linggo. Pero hindi sa COVID pero naalala ko lang dahil nakita ko si Maricel Halilia na kami nakikiramay sa daming pong kasamahan sa industriya. Bobby, rest in peace. Okay. So para naman po talakayin ang bagong community restriction at iba pa pong COVID-19 response ng pamahalaan, makasama po natin ngayon gabi si NTF Special Adviser Dr. Ted Herbosa. Dr. Ted, welcome back. Dr. Ted, audio lang po. Nakamute po kayo, lower left. Yon. Thank you for that. Good evening, Joey. Good evening, Chiqui, and good evening to all the televiewers. Good evening, Doc. Okay, so Dr. Ted, aminado naman ang pamahalaan, no? Kailangan natin mag-eksperimento daw sa mga bagong pwedeng gawin para po ma-manage natin yung pandemya at ang mga needs din ng ating mga kababayan economically. So itong granular ay nagpatupad na nga ang isang syudad yung Caloocan. Sa tingin nyo, kahit na meron pang mga ibang kasamahan kayo sa medical profession na hindi po masyadong solve dito, ay ito ay worthy na matest natin at gawin? Yeah, well, hindi naman siya talaga eksperimento kasi dati nang ginagawa yung localized or granular lockdown sa mga zones miski ng mga nakaraang taon. At in fact, nagpresenta nga doon sa meeting kanina ng response cluster yung findings at effect nitong mga localized. At napapahinto talaga nila yung transmission basta properly done at very strictly done at nagagawa yung, tandaan hindi lang lockdown, Pag nag-lockdown ka kasi kailangan mag-testing ka at mag-tracing ka at i-isolate yung mga positive. So yun yung important, Pag sinasabi yung lockdown lang, akala nila basta kukulungin lang sila. So very important na may mga activities, activities that will identify kung sino yung may positive cases at ma-identify yung contacts nila. Okay, that's nice. Gusto ko lang mag-zero in, Dr. doon sa sinabi niyo na natural po, magkakaroon po ng ganung granular lockdown pero hindi lang yun ang gagawin. Meron pang iba, kailangan may testing at saka merong contact tracing. So, iyon ay kaakiba talaga. So, walang pwedeng pumuna na parang basta lang tayo magla-lockdown o mag-granular lockdown. Merong ganun na mga component. Tama yun, And in fact, may levels din sila ng lockdown, Yung dinidescribe nyo na yung sa iba po pwede lumabas yung APOR, yung authorized person outside residence, pero hindi na siya pababalikin. Kasi nga, if you go in and out every day, useless yung lockdown na strict. Kasi may infect mo yung cohort, yung mga taong nandoon sa loob. You want to break that transmission. So, ang mangyayari dyan, if ako health worker ako, sige, aalis ako, because APOR ako, I'll be allowed to leave. Pero pagpunta ko sa ospital, may dala na akong maleta for 1 week or 2 weeks kung gaano katagal yung localized lockdown. Kasi doon na ako titira sa ospital para hindi na ako makakababalik or manghahawa uli doon sa area na na-lockdown.
True. Tama po yan, Doc Ted, na yun ay malaking pagsunod sa lohika na kailangan po talaga ay hindi labas-masok para hindi mas-spread kung ano man yun nandun sa community. Pero meron ba kayong rinig-rinig doon sa inyong mga meeting na parang at least iniisip yung kung hindi non-medical, yung mga okay, hindi from the hotel service na pwedeng meron mga barracks yung po mga dating uwian nating mga mga kababayan talaga kung merong at least plan for them kung saan pwedeng tumuloy. Correct. So, well, ang mga nadinig ko, yung mga barangay na naka-lockdown sa Metro Manila, kumokonti na as we increase vaccination. Yes. So, the other factor here is almost 50% ang target natin na bakunahan ay nabakunahan na ng 2 doses. At almost parang 79-76% merong at least 1 dose. So, malaking tulong yun, no? So, our mortality ay hindi tumataas. However, ang sasabihin ko naman, at ito ang totoo, sinabi nyo kanina, nandiyan pa rin yung virus. Tandaan ng mga tao, even if we have a GCQ status, yung localized lockdown or granular lockdown na strict, nandiyan pa rin yung virus and it's transmitting, no? It's 22,000, yung pinakita nyo kanina, 22,000 cases, new cases today. So that is a lot, no? Now, we have to break that 22,000. Saan ba yan? NCR ba yan? Rest of the Philippines. So, yun yung kailangan makita ng mga tao, no? Kasi when you say 22,000, that's the whole of the Philippines. So, ang kailangan matingnan natin yung sa NCR lang, no? Ma-breakdown yung NCR lang para makita natin talaga. Kasi I know malaki ang effect ng vaccination campaign. Yung binuhos ang bakuna dito sa NCR itong mga nakaraang buwan. Okay. Chiqui. Yes, Doc, what do you think of itong si Dr. Benjamin ko, no, na isang infectious disease specialist? Ang sinasabi niya kasi, we should focus on the isolation facilities na lang ng local government instead na mag-granular lockdown. Ang reasoning po niya, for a family daw of 5 to 6, 3 to 4 weeks daw ang kailangan para mag-fully recover sa COVID-19. So ngayon, kung isang barangay o isang street, baka 3 buwan po. So dapat po daw sa isolation centers na lang po mag-focus instead of granular. Pananaw po ninyo? Well, there's some truth to that, no? Pero pag na-break mo kasi yung transmission at naalis mo yung positive at nalagay mo sa isang isolation facility, I think it will be shorter, no? Kasi wala nang new cases na susunod. So the moment huminto yung transmission, I think pwede nang i-open up. I think ang isa sa mga plano ng economic cluster is to really give food aid, no? Kasi dati pera, ayuda, parang mali daw yung strategy na yun. Kasi when you give money to people, they will go out to buy food. So ang gagawin yatang strategy ngayon, the local chief executives will give food packs doon sa areas na affected ng lockdown, ng granular lockdown. I think it's a better strategy na pagkain para hindi na sila lalabas at provided for habang sila ay naka-lockdown. Understood. Shift subject po muna ako dun sa travel restrictions na 10 countries, no, or 10 bansa ang pinapayagan ng pumasok dito sa, or yung mga travelers pumasok dito sa ating bansa. Ano po yung basihan po ng pag-lift ng travel restrictions? Kasi marami pong nalilito pa kung bakit ginagawa to ngayon in the midst of matataas po yung kaso natin. Okay, so let me explain first, no, so ang ginawa sa countries ngayon, merong green list, merong yellow list, at merong red list, no? Yung dating banned, yung mga India, Pakistan, Oman, UAE, they have been removed from the banned list, and the travelers from there are now allowed to enter the country, but they have to comply with the 14-day quarantine. So hindi pa naman talagang freely open na pasok sila, tapos maghahalubilo na sila sa Filipino citizens. Mag-quarantine pa rin sila ng 14 days. So that's 10 days in a facility, isang hotel, tapos meron silang swab on the 7th day, at then another additional 4 days doon sa kanilang final destination. So 14 days total. Sa ibang bansa, Chiqui, 21 days. Correct. Ang quarantine nila. Oo. Tama. Oo. So bakit po kailangan gawin ngayon at this point in time po? That's a good question. Kasi ang nirereklamo nila sa atin, binaban natin yung countries na mas konti pa yung positive cases. Hindi sila nagkakaroon ng 22,000. So parang hindi siya logical that I have more cases in my country and I'm banning you coming from a country with less cases. So yan ang reason kaya i-release mo yung ban. We have community transmission of the Delta variant.
So, all we need to do is make sure na yung papasok ay nag-complete nung 14-day quarantine. Okay. Ako, one more po kasi itong Lambda variant, itong bago, wala pa po tayong maraming alam patungkol dito sa variant na ito. Maybe you could shed a little light on this one po, Doc. There are two variants na of interest, yung Lambda na minention mo at yung Mu, Yes, yung Mu Mu. variant. Both of them are supposed to be able to escape vaccine resistant. So yun ang scary about them. Luckily, yung latest report ng PGC, 76.03% ng mga tinest ay Delta sa Pilipinas. And they have not found the Mu variant. But yesterday, I found news that Hong Kong confirms that they have found the Mu variant among their samples. So that doesn't mean predominant na yung Mu doon. Baka Delta pa rin ang predominant sa Hong Kong. But I'm sure all of this makokontrol natin with proper quarantine rules. Pagdating nila sa Pilipinas, if ever they arrive, they must comply with the quarantine at hindi makalusot para paglabas nila, negative na at least 14 days na yung natapos niya. Okay. Before ko bigyan ng pagkakataon si Dr. na kausapin natin mga viewers para lalo sila makapag-ingat sa mga darating na araw at linggo. Kailangan ko lang dahil kayo yung mas eksperto, kayo yung nasa profesyon, kayo yung Dr. nag-aaw merong palitan ng kuro-kuro dahil sa politika ang dalawang figures today si Yorme at saka si Harry Roque tukol dun sa kung ano mga dapat bilhin in response to our COVID problem. Sinasabi kasi ni Yorme na yun daw remdesivir at tocilizumab. Tama ba ako na pronunciation ko, Doc? Tocilizumab. Yun. Ay aside from itong mga face shield na to at iba pa mga supply na binibili, yun daw ang dapat bigyan ng pansin. So sabi naman ni Harry Roque, nako, politika lang lahat yan. So pero ano nga ba ang need? Because we're trying to combat this pandemic. Ano nga ba ang dapat na maging priority sa procurement ng ating pamahalaan pagdating sa mga gamot na ito? So let me explain how the procurement goes. Yan kasing mga gamot na yan, yung remdesivir at tocilizumab, hindi yan pwede bilhin, let's say, ng PSDBM, di ba? Yung bumili ng mga... Ang bibili niyan, ospital. So ang nangyari actually, ang DOH, with the money allocated to it, provided this to the hospitals. So yung ating mga COVID hospitals, nagbilihan yan ng remdesivir at tocilizumab. Both of them are on what they call a compassionate release lang, no? So it's a temporary permit. Yung sa isa naman, I think EUA yung sa tocilizumab, no? Emergency use authorization. Both of them needs the signature of the hospital director, so hindi siya parang ordinary stuff na pwedeng bilhin ng anyone. So the hospital has to buy it following the rules of FDA. And ang problema is not the money, no? May pera pambili yung mga hospital at pati pasyente. Ang problema is there is a lack of these drugs in the global market supply. So kahit yung tocilizumab na marketed ng isang company based in Switzerland, kinausap na rin ng ating DOH officials to divert some of its stock to the Philippines because of our number of cases. At ganun din naman yung remdesivir, we are looking for other sources like India and Pakistan to actually provide the alternative generic types of this remdesivir. So, binibili ng government yan, pero yung pera nandun na sa hospitals, sa COVID hospitals. Doctor, and then yung mga nasa private, bumibili sila dun sa public hospitals na COVID. Ang problema, ayaw na magbenta kasi kukulangin na rin yung stocks nila, and then sabi ng mga traders niyan, wala pang deliveries na dumadating. So there will be a shortage eventually. So Doc, apparently or hindi, obviously meron talagang supply problem doon sa at least sa tocilizumab na yan. Kasi over the weekend, ang tayo po nakuha ng station namin, ng desk namin, pati kami sa mga group chat natin ng mga naghahanap niyan. Ang problema, kahit meron limbawang isang ospital, they can't readily sell it to another person na merong need. So, pabor ba kayo doon na gano'n yung sistema ngayon at hindi yung parang pwedeng bumili ang isang pasyente? Kung halimbawa, ako'y nasa Makati Med pero ang merong supply lang ay ang Lourdes Hospital. Talaga bang tied sila na hindi pwede? Yan kasi, the remdesivir is given what we call compassionate special permit, CSP. In a compassionate special permit, it is the hospital that buys, not the patient.
So ang importante diyan, even if let's say may pasyenteng manghihinga, nanghihiraman lang sila, hospital to hospital din ang usapan. Yeah. So nakakatakot kasi biglang may lumalabas na mga online nagbebenta ng remdesivir. Nako, bigyan sila ng Hindi tayo warning. sure kung tunay or genuine or baka fake medicines yun, no? So, and then titingnan din natin, there are some that are bringing it in smuggled. So, mahirap din yung ganon. Pagka smuggled siya, tunay na remdesivir, binili sa ibang bansa, in-smuggle into it, delikado rin yon. So, medyo illegal yon. So basically, I think very important, the hospital will help procure that. And in the end, kulang siya. Now, what will I say? Although ginagamit yan ng ating mga infectious disease people and critical care people, may statement din ng WHO na yung remdesivir doesn't work. So, ano yan, based on experience and judgment call nung clinician na nagpe-prescribe niyan. So, very important yan. Doc, before mag-proceed si Jovi, may gusto lang ipalinaw yung aming producer, no? Gusto niya lang malaman kung bakit binaba to GCQ at the height of COVID cases. Well, ang nadidinig ko is that pag dinisect mo yung number of cases, mababa na yung sa Metro Manila, mababa na yung death rate. Although, pag tinanong ko yung mga kaibigan ko, doktor sa ospital, puno lahat ng ospital ngayon. So, yun naman yung counter ko doon, ano? If you're going to do that, not at the time when the hospitals are all full. Because if our cases continue, you may have a backlog of cases in the ER at baka may mamatay na additional. So nagdadasal ako na sana ito na yung peak nga na 22,000 at eventually sana bumaba na in the next few days. And I also am praying, like you too, that the granular lockdown will be effective and will really stop transmission and decrease the number of cases. Yeah, thanks for repeating that, Doc Ted, yung explanation kung bakit. So, bigay ko na kayo sa inyo pagkakataon na tama, meron tayong pagbabago ng mga restriction, pero tayo may COVID pa rin. At the same time, yun na rin pong paalala nyo doon sa mga baka bumili sila. Alam nyo, desperate ang mga kababayan natin. Walang mabili ng mga gamot na yun. So, para lang po magabayan sila. So, well, number one, nandito pa rin yung COVID. Mataas pa rin ang cases natin. So, alam na natin ang gagawin natin individually, no? Stay at home. Kung hindi kailangan lumabas, huwag tayong lumabas. Kung lalabas tayo, make sure dala nyo yung face mask at wear a very effective face mask. Huwag yung cloth mask lang. Wear your face shield din. Maghugas ng kamay. And then, if you're not vaccinated, magpa-vaccinate na tayo. Marami na yung supply ng vaccines. Make sure ma-schedule na kayo for your vaccination para madagdag na kayo sa protected, no? And then, pagka mahirapan kayo, mag-positive kayo, mahirapan kayo humanap ng hospital, let's utilize the One Hospital Command, no? I-dial niyo yung 1-555-1555 para hindi kayo umiikot-ikot ng hospital to hospital looking for the right one. Kasi yung One Hospital Command will point you kung saan may vacancy para matanggap agad kayo. Okay. Huwag kayong bibili ng smuggled, ha? Ng gamot. Yes, oo. Sa mga kumakalat ng numbers kung sa kayo tatawag, naku, baka po may hindi masyadong magandang basta na lang tawagan yun. Yung may mga supply daw sila ng gamot na yun, ha, mga kababayan. Ingat po kayo dyan sa mga ganyang bagay. Doc Ted, thank you, ha. Lalagi kayong sumusulpot sa aming programa. Thank you po. Thank you very much and good evening. Thank you po. Chiqui. O mga kapatid, eto, sa ibang balita naman tayo, sa kabila ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases, ibinababa na ang quarantine classification sa Metro Manila at iba pang lugar. Mula September 8 hanggang 30, GCQ na po dito sa Metro Manila, sa Baguio, sa Kalinga, Abra at Benguet. Pati na rin sa Dagupan, Santiago, Quirino, Isabela, Nueva Vizcaya, Tarlac, Occidental Mindoro at Puerto Princesa. GCQ din mga kapatid sa Aklan, Guimaras, Negros Occidental, Cebu City, Mandaue City, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, pati na rin sa Iligan City. Ando rin dito ang Davao Oriental at Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato at South Cotabato. Kasama din po riyan ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Cotabato City at yung Lanao del Sur. Eto naman po tayo, move on po tayo dito sa GCQ with heightened restrictions. Itong mga lugar, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, Cagayan, Quezon, Batangas, Naga City, Antique, Bacolod City at Capiz. Ganito rin ang classification sa Cebu, Lapu-Lapu City, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental,
Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, at Butuan City. Yung pangatlo po, Modified Enhanced Community Quarantine po, no? Sa Apayao, Bataan, Bulacan, Cavite, Lucena, Rizal, Laguna, at ganun din po sa Iloilo Province, Iloilo City, at Cagayan de Oro. Okay. Baka kasi baka mamaya yung mga kababayan natin, kasali ba kami doon? O para po hindi na ulitin ni Chiqui yung mga sinabi niya. Nasa Facebook page po yan ng 1News at 1PH. Nakalista po doon, may diagram po doon. Para alam nyo kung ang lugar nyo po ay kasama dyan o hindi. Okay, ito delikado yung susunod mo. Dapat alam din nila. Move on po tayo dito, no, sa mga fake swab test. Kinig po kayo. Bistado sa Quiapo ang isang paggawaan ng peking swab test results at vaccination cards. Arestado sina Jimmy Santissima at Edito Pan na napag-alamang gumagawa ng fake swab test results at vaccination cards sa halagang 500 pesos lang po, mga kapatid. Actually, mahal yan fake Naabutan pa ng mga otoridad na bukas ang kanilang computer na may template ng vaccination card ng Pasay City at swab test result ng San Lazaro Hospital. Sa kabila nito, todo tanggi ang mga suspect. Depensa nga ng mga suspect, hindi raw siya marunong, or isa sa mga suspect nagsabi nito, no, hindi raw siya marunong mag-computer. Mahaharap pa rin sila sa kasong falsification of public documents. Ito, pumupunta ka sa, actually may website pa nga daw yan Merong mga website na may QR codes na gumagana po talaga. At yung QR codes na yon, kapag skinan yon, may datos na lumalabas. Yung kung ite-text mo, sasagot din sa text. Pero mga kapatid, actually malalaman po talaga nila kung peke or hindi. Kasi nakikipag-coordinate po yung mga yan dun sa mga lab. At i-check po yung pangalan ninyo. Ito na lang po, hindi kayo makakatulong sa ating pandemic master plan o kaya sa ating kagustuhan na maging mas maayos po yung pandemic natin response kung fake po yung hawak natin. Hindi natin alam kasi mali nyo po carrier na kayo, pero dahil hindi kayo talaga hindi kayo na monitor dahil nga po fake yung resulta po ninyo, di parang ilan na po yung naapektuhan ng dahil po sa ginawa ninyo. Mabuti po na alam nyo yung status nyo para madali rin kayo na matugunan. Kasi kung positive kayo at hindi nyo alam, di baka po kung ano pa mangyari sa inyo na mas malala. Sa inyo at sa pamilya po ninyo. Sa pamilya. Okay. Naku, may paalala ka, Chiqui daw. Tungkol sa Signal. Ay, gusto ko to. Feel ko to. Para sa mga, syempre, proud Signal subscriber po tayo, di ba? Para sa mga Signal subscribers na nakaka-experience ng technical issues sa kanilang boxes, huwag mag-alala, madali lang po itong ayusin. I-unplug lang sa power outlet ang box at tanggalin ang circular cable na nasa likod. Isaksak ulit ito at hintayin pong mag-reboot. Pag nakita ang no signal sa message sa TV screen, sabay na pindutin ang P+ at P- para mag-factory reset po ang inyong box. Ikabit ulit ang circular cable sa likod at sundan lang ang first-time installation setup. Pero kung kailangan pa po ninyo ng assistance, bisitahin lang ang official Signal TV Facebook page. Okay. Nako, huwag kayong magagalit mga kapatid. Alam ko, naghihintay kayo ng batiin na namin kayo ni Chiqui, pero kailangan po namin daw. Sabi kay Arvic po kayo magalit, wag sa amin dalawa. Kailangan po namin mag-gap ng sandali lang po para po balik natin ay tuloy-tuloy na po ating usapan. Okay, himay pa po natin ang laman ng mga balita sa pagbalik po ng Sa Totoo Lang. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra Gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra Gutom. Welcome back po mga kapatid dito sa ating programang Sa Totoo Lang. Ako po si Chiqui Vergel, kasama ko si Jove Francisco. Gabi-gabi po kami nandito 6:30 to 7:30 p.m. Maliban na po kung may PBA schedule. Plus 30 minutes po tayo pag ganon. 6 to 7:30 sa mga taga-Radio 5. Good evening din sa inyo. Nako, konting bati ka naman, kahit siguro mga 4 lamang. Meron tayong oras si Neneng Ringor. Na-frustrate ata siya kasi dahil siguro sa internet connection niya. Pero good evening sa'yo. Jimmy Y, Karen Bacarisas, and si I'm a Dude. Ayan.
Marami pa dito sa Facebook actually, Jovi. Si Rhea Palma, okay, ang hirap nito Mr. Contreras na lang, yan. Yours a K. Okay. Jam Tracy Arcega. Ayun, ang dami pa po dito. Mamaya, Oo. we'll try to, medyo puno lang tayo. Isipin nyo, kasi guest po namin si Julia. Oo. Sinong Julia? Julia Barreto po. So hintay po na yan maya-maya. Anyway, punta muna tayo sa probinsya, Chiqui, dahil umaapil lang ngayon ang Agusan del Sur na ilagay muna sa ECQ ang kailang lugar, dahil sa dami ng na-admit na pasyente sa Mindanao. Sa ngayon po kasi under GCQ po yung status doon. 5 ospital na sa probinsya ang puno na, habang nakapwesto pa rin sa labas ng kanilang po mga ospital ang ilang pasyente. Ayon kay Agusan del Sur Governor Santi Kane, makakatulong daw yung ECQ para mapigilan ang mga residente na maging pasaway sa health protocols. Samantala sa may Davao City naman po ay punuan pa rin ang mga ospital doon, kaya ang mga dumarating na pasyente, may COVID man o wala, mga kapatid, sa mga tent na muna ginagamot o nagkakapagkonsulta. Nasa higit 1,000 pa lamang ang 1,000 pa ang nadagdag sa mga kaso ng COVID-19 sa Davao Region. Galing Davao City ang kalahati po nito. Pagkatapos po sa Agusan, punta naman po tayo sa sa Cebu City naman po. Open na ulit ang indoor dining at salon services sa Cebu City. Pero para lang po sa mga bakunado yan. Tuloy din ang pagsusuot ng air purifier ng jeepney drivers. Bakausap po natin tungkol sa mga issue na yan si Cebu City Vice Mayor Michael Rama. Good evening po, Vice Mayor. Magandang gabi, Chiqui and Jovi. Hi. Magandang gabi sa lahat. Vice Mayor, tanong ko lang po kung kamusta yung pong inyong ipinatupad na bukas ang mga establishments pero dapat ang mga papasok ay bakunado. Wala po bang umaangal kasi dito sa Metro Manila para marami pong may ayaw niyan? Wala naman because when we put all this in the so-called Poplan Puyo executive order, it is being participated lahat ng multisectoral, even including yung HRAC, hotel, resorts, etc. So with the Chamber of Commerce, in fact, kasama pa yung mga sinasabi kong street at saka sidewalk traders being referred dito as ambulant vendors. So lahat, we had a convergence and we all agreed in a consultative forum. Okay, so at least sila'y amenable po doon sa inyong EO. Chiqui, follow. Actually, doon pa rin sa mga magbubukas na, mga dine-in tsaka mga personal services na establishments. Kailangan po kasi daw ng protocol compliance certificate. Paano po malalaman ng mga customer na merong PCC ang mga establishmentong ito? Alam mo, meron rin which is included yung certificate na rini-require namin. At saka, especially ngayon, I am very proud on behalf of the city government, our Mayor Edgardo Colina Labella, of which I am now the acting mayor, that we are now being improved in our level from an MECQ to, we have been told, and I was talking with Secretary, that we are now under GCQ. Ibig sabihin, kahit nandiyan kami sa GCQ, ganun pa rin yung strict compliance of the, we call it minimum public health standards, which easily I've been bringing it all the time, Chiqui and Jovi. Madali lang ang acronym dyan, WHAN, W, wash your hand, use your face mask, have your temperature checked, avoid crowded places, never touch your face, mouth, eyes, at saka nose. Okay. Now, if you're talking about, if you're talking about dining, al refresco at saka dining, yung in-house dining, of course, at saka even including yung within the malls, wala naman kaming requirement na pagpasok kailangan i-vaccinate, you have to present. Pero yung mga al fresco, saka yung personal services, plus yung in-house dining sa loob, doon mayroon kaming requirement, yung vaccination.
you have to present your vaccination card po. Yun ang dapat kailangan so that you will be allowed to enjoy the dining ambience of a particular restaurant or establishment po. Dinawin lang po namin Vice Mayor, no? Kumuingon gani kag bakunado bisag first dose ra. Okay ra na. Actually, huwag na natin i-emphasize kung double dose, mabuti, pinaka-importante kahit first dose. Yeah, Kasi pag nag-first dose ka, wala ka ng choice. Kundi You will definitely be looking forward to the Yeah. second dose. Okay, so at least kahit hindi completely vaccinated, pwede. So yung mga hindi Yes. Oo, so yung mga hindi bakunado, pwede. Linawin lang din po natin, pwede pa rin silang pumasok sa mga malls. Yes. Okay. Wala kaming sinasabing hindi pwede. Alam mo bakit? Jove at saka Chiqui. Karamihan ng aming vaccination site, Nasa mo. we were already having over most 15 vaccination site. Meron kaming upland vaccination, meron kaming yung mismong doon sa house, yung Bisaya man ka, Chiqui, Bisaya. Maugyod. O yung sinasabi kong kaning bakuna sa tugkaran. Nasa tayo pop-up, I call it in Bisaya, bakuna dool sa inyong pamilya. Mayroon din tayo ng drive-thru vaccination. Kaya yung mga malls, atin yung ginagawa, papasalamat tayo ng Robinson, ng Hans Family, saka yung Ayala Group and Company. Doon, karamihan, nandun yung ating vaccination site. Kaya pag require pa natin yung vaccination, wala na magbabaksin sa malls. Yeah. Kaya malls are open, especially pag nandun na sila, saka chances, walang masyadong nagpabakuna, they can register possibilities, they might be even be given a chance to be vaccinated. Okay, malinaw naman po. With that, magpapasalamat muna tayo kay Vice Mayor Rama. No? Thank you po for joining us po, Vice Mayor, tonight. Walang anuman, Joey and Chiqui. God bless ating lahat po. Sa ulitin po, sa ulitin. Thank you. Mayong gabi. Ulitin. Thank you. Okay, may bago po tayong segment ha mga kapatid. Ito po ha. Politika yan. Sa totoo lang. Pagka binago ko yung title. Talagang masasabi niyo yung yung line na politika yan, sa totoo lang. Anyway, kumpiyansa po itong si Senator Manny Pacquiao na ang faction niya sa PDP laban ang kikilalanin po ng COMELEC. Kwento niya, kuha raw nila yung majority ng 100,000 members ng PDP laban. At hindi lang po yun, nasa kanila daw ang faction ang mga original member ng partido. Nagpapasalamat din siya kay Vice President Leni Robredo sa kanyang pong suporta kung sakaling tatakbo sa kasama si Manila Mayor Isko Moreno. Pero sa ngayon, pinag-iisipan pa rin niya ang posisyong tatakbuhan niya sa darating na eleksyon. Samantala, nagkibit balikat na lang po itong si Presidential Spokesperson Harry Roque sa naging bagong mungkahi po ni Moreno. Ito po kasi ang giit ni Yorme, katulad ng aking tanong kanina sa ating guest. Dapat daw mas ilaan na lamang ng gobyerno ang kanila pong pera sa pagbili ng tocilizumab. Tama ba ang prono ko doon? At remdesivir. Kaya kesa po bumili ng face shield. Ang sagot ni Roque, sa totoo lang, kakandidato lang si Yorme, kaya ganyan daw magsalita. Ang anghang. Politika, yan, sa totoo lang. Okay, Chiqui. Weather. Oo, weather lang yan. Lalo sa politika, di ba? Yes. Panahon lang yan. Pero mga kapatid, ngayon, ang panahon na pag-uusapan natin ay yung weather sa atmosphere natin. Lagay ng panahon tayo, mga kapatid. Asahan ang pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa bagyong Julina. Sa ngayon, nasa bandang silangan na ng Giwan Eastern Samar ang bagyong Julina, mga kapatid, Taglay nito ang hanging may lakas na 75 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 90 kilometers per hour. Sa Thursday, inaasahang tatama ang bagyo sa kalupaan ng North Luzon at saka tatawid po ito palabas ng Philippine Area of Responsibility. Tamang-tama sa weekend, Friday po. Ayan. So,
Monday pa lang Ay. ngayon. Yes. Okay din. Yes, Joey. Bigla ako napindot yung aking telepono. Na-excite ako. Dahil po na-excite kasi guest daw namin si Julia. Ay, oo, Anyway. syempre si Julia at si Marco Gumabaw ata, if I'm not mistaken. Pero Yes, mga kapatid, yes. wag muna. Balitang nakaka-good vibes po tayo, mga kapatid. Naku. Walang good vibes Ay, pero hindi na, merong wag ito yung pinag-uusapan ng lahat ng mga kababayan natin. Sige. Ito mga kapatid. Yan. Kung pinag-uusapan, eto pala, spotted na magkasama sa Manawag ang artistang sina Paulo Contis at Yen Santos. Sa programang Christy for Minute, ni-reveal ni Nanay Christy na si Paulo nga at Yen ang nasa video at pictures rin po na kumakalat sa social media. Ayon daw yan sa kanyang source. Nagkayayaan lang daw ang dalawa na magsimba sa Manawag. Paglilinaw ni Nanay Christy, matagal nang hiwalay si Paulo at LJ Reyes, kaya hindi raw third party si Yen. Meron din daw non-showbiz boyfriend si Yen at pinaplano na nila ang pagbuo ng pamilya. Saka may mga kasama daw iba, sabi ni Nanay Christy. Hindi lang daw... Ayun naman pala. Hindi lang yung dalawa yung magkasama doon sa Manawag. Okay, yun Supposedly. Okay. Oh, Ito na, eto excited na tayo dito. Ito, since Nanay Christy, showbiz pinag-uusapan. Ito na, diretso na natin mga kapatid dahil may bago tayong aabangang serye hatid ng TV5. Iba nga sa 5, di ba? Yan din ang, yan ang Di na Muli na mapapanood simula sa September 18. Kaya naman, para makakwentuhan, makakasama natin ang bibida dyan na sina Julia Barreto at Marco Gumabaw. Siyempre, kasama rin ang ating heavyweight sa chikahan na si MJ Marfori. Good evening, guys. Good evening! Alright! Kilala ko yung source ni Nanay Christy, si Nanay Lolet. Yes. Ika lang yun. Hello na tayo kay Marco and everyone. Super busy nila today. Nag-media round sila for, of course, Di na Muli. Pero eto na lang, ikwento na lang natin. Dahil eto na yung live, Julia. Ikwento mo na. Ikwento niyo ni Marco yung role niyo rito sa Di na Muli. And why is it so different from the rest of the projects you've done? Go, Ju. Okay, sige. I'll go first. I play the role of Yana. Si Yana comes from a family of mga manghuhula. And then later on in life, she develops this gift or finds out this gift about her na pag hinahawakan niya yung kamay ng tao, nalalaman niya kung hanggang kailan na lang yung buhay nito. So nakikita niya yung lifespan. So yun ang exciting element ng character ni Yana. Marks? Yes, so ako naman po dito, ako si Miko. Of course, magkakagusto po ako kay Yana dito sa po natin. And maraming ikot na of course, love story between me and Yana. At syempre, marami pa tayong mga kasama dito, ibang mga artista. And sa totoo lang po, ayoko po magsabi ng sobrang daming detail. Baka mamaya ma-spoil ko po sa inyo po yung story namin. It's a good drama. Ayan. Kanina, nagbe-break lang ng konti si Marco doon, Yeah. Pero yun nga, Ay, sorry. if you look at the teaser right now, makikita mo pati yung treatment nila sa graphics, sa editing, ibang-iba na. Talagang, it's something to look forward to. And Julia, yun na nga, sabi mo mga manghuhula kayo rito. How did you prepare for the role? Diba? Parang did you seek some person with sixth sense here and learn about if there are really people with that? You know what? No, I didn't go as far as trying to meet up with people who probably can do the same thing. Pero hindi kasi si Yana manghuhula. She's more like, may gift lang siya na pag nahawakan niya yung kamay, nakikita niya lang sa taas, parang yung lifespan ng tao. So, I don't know if may ganun talaga, diba? Ang mas nauuso lang naman sa atin yung mga manghuhula, the ones who can tell by energy or like by reading cards, like yung future or yung more or less anong mangyayari sa love life, sa career, yung ganyan. So, I don't know if there's such a thing in real life na pag nahawakan yung kamay, nakikita yung lifespan. But, you know, it took a lot of script readings and a lot of preparations with our director, especially our script writers na sumulat ng kwento, to really find out paano. Pero ang maganda doon is, sa simula kasi, hindi niya rin alam kung paano niya magagamit yung gift niya na to eh. Kasi dumating sa kanya ng matanda na rin siya, malaki na siya. So, I feel like the audience will be able to navigate, you know, just Yana trying to figure out what to do and what to make of this gift.
Marco, wait lang. So kanina sa press conference may nagtanong nga no na parang is this an adaptation of yung K-drama that was kino-comment nga sa comment section ng About Time na K-drama. I haven't seen it yet though. Yeah. Kung Kuya Jove, Chiqui, nakita niyo na yun ano. Pero you were saying it's totally different. So being part of the show, ano yung sabi ni Miss Noreen sa inyo regarding it? Yes, so actually last night lang po namin na nalaman na marami nga nagsasabi na it's the same story as About Time. About Time. But I can personally say that it is more than that. Kumbaga, kami ni Julia, we can attest to this na yung trailer po, wala pa po sa kalahati yung lahat ng nangyari diyan. Because ang dami pa pong mangyayari, ang dami pang dramatic scenes na mangyayari. So actually nakakatawa because nung nag-script reading kami, diba Julia, parang first time natin nabasa yung second part of the script. Yeah. Parang biglang nagulat kami na parang ang bigat ng second part. Ang bigat pala ng role. Bigat pala ng role. Oo, ang bigat pala. So akala namin nung una it was parang pakilig-kilig, happy show, ganyan. Tapos nung nabasa namin yung second part of the script, grabe. Sobrang bigat pala ng show na to. But also, it will also show you guys kung gaano kaganda yung storya ng Di Na Muli. Yes. You wanted to add to that, Julia? Yeah, I just wanted to also add to what Marco said na, it doesn't just revolve around Yana's gift of being able to see the lifespan of a person. This is more about love and regrets in love and a lot. It's about time. It's about valuing the time we have now and not taking taking it for granted. So it's more than the gift. I think the element is the same, but the story it's different. What made you... Okay, go ahead, Kuya Jove. Naku, kasi baka tayo maputol. Pero gusto ko tuloy si Julia. I saw pictures of her na naka military uniform ba? Or at least parang reservist ba? I don't know. I really wanna ask her kung kamusta yung event na yon. Sobrang kabadong-kabado ako. Nag-whisper pa ako kay Commander while na kasama ko siya sa Commander. Sabi ko, kinakabahan ako. I don't know why. Sabi ko, para akong nasa school ulit or para ako nag-graduate ulit. I don't know. I was really, really nervous. But, syempre sa simula lang yon. But the whole ceremony, I started feeling really excited because I saw all the possible projects we could come up with and all the events we could brainstorm about. So there was just more excitement during that ceremony. For those who don't know, we're talking about the Philippine Coast Guard Auxiliary, right? Yes. Tama ba? Yes. Oo, ayan. Okay po. And tama ba, Julia? Si Diba you're gonna Commander. do projects with them? May mga projects na iniisip with Philippine Coast Guard. Yes. O yan. O MJ, bago tayo mawalan ng oras dahil malapit na mag 7:30, promo na sila. O, let's start. Sige, ladies first. Si Julia muna. Ayun po, ang Di Na Muli, mapapanood nyo na starting September 18, 8 p.m. yan, every Saturday. Yes, go ahead, Marco. Yun po, Di Na Muli, 8 p.m. starting September 18. At syempre kasama po namin dito sila Miss Angelo De Leon, Baron Geisler, si Sir Bobby Andrews, of course. Sino pa ba? Sa totoo lang marami pa. Sila Krisha Viaje, sila Joe Vargas. Akin Santos. Yeah, marami pa kami. This is directed by Marco Gallo, of course. Yeah. And yes. Directed by... Thank you po. So, This is sana directed magustuhan by po. Direk Andoy. Sorry, Mark. Direk Andoy You were Ranay. cutting out. You were cutting Okay, out. Go. There. You're back. Internet ko yata. Okay. No. So yan po, September 18, Di Na Muli, and directed po ito by Direk Andoy Ranay. Yes. Ayan. Okay, we have a good-looking screen tonight, no? Si Marco Gumabaw, tsaka si Julia Barreto. Siyempre, kasama na rin si MJ, tsaka si Jove. Sama na natin yung mga sarili natin dyan. Salamat po. Guys, stay safe. Thank you so much for your time Thank tonight. you. Ayan. Thanks, guys. Thank you, Marco, Julia, at our very own MJ Marfori.
Wini-welcome natin sila bilang mga kapatid. Nice to have them here sa ating network. Ano po. Nako, Chiqui, kailangan daw natin mag-quota para mabasa mo yung napakagandang quote. Oo, mga kapatid, dahil 7:28 na, kota na tayo sa balita, kumota naman tayo sa quotes. Kota sa quotes. Mga kapatid, hanggang September 30 na lang po ang voter registration para sa 2022 elections. Kung ayaw nyo sa nangyayari sa ating bansa ngayon, makakatulong dito ang inyong boto. Dahil mga kapatid, kung hindi po tayo boboto ngayong eleksyon, para pong pinakita ninyo na wala po kayong pakialam sa ating bansa. Sabi nga ng civil rights activist na si Martin Luther King Jr., our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Amen, amen, amen. Actually, yung kanina yung sinabi ko, kung ayaw nyo sa nangyayari sa ating bansa, or kung gusto nyo yung nangyayari sa ating bansa, depende po sa inyo. Vote. Vote pa rin, di ba? So hello kay Barbie Leyba at saka kay Eric Kapulong hanggang sa muli. Sayang, sorry po, hindi ako nagtanong ng Gerard related issue kanina. Kulang lang po talaga sa oras, mga kapatid. Ano po? Sa ibang mga shows, matatanong natin si Julia tungkol dyan. So hanggang sa muli, ako po si Jove Francisco. Mga kapatid, ako naman po si Chiqui Vergel. Wag na wag magpalinlang. Dito tayo, sa totoo lang. Sorry sa mga hindi namin nabasang bati tonight. Tomorrow, babawi kami sa inyo. Mag-mask, magugas ng kamay, mag-physical distancing, stay negative, be positive. Kaya po natin ito. Kami ang 1PH, Teleservisyo para sa Pilipino. Saan walang bawal pag-usapan. Gabi-gabi, makakasama ang mga tito ng bayan. Mara, dito ka na. Pasok na. Walang